edukasyon, hindi lamang nahuhubog ng mga mag-aaral ang kani-kanilang kakayahan sa kanilang pakikisangkot sa mga talakayan sa loob ng silid-aralan at pagkamit ng matataas na marka sa mga pagsusulit. Bagkus ay mayroon ding mahalagang papel na ginagampanan ang pakikilahok ng mga mag-aaral sa mga gawaing extracurricular upang higit nilang makamit ang kanilang mga mithiin sa buhay at maging bukas sa paglago ng kanilang pagkatao. Magandang araw po, ako si Rhea Del Dimocuna at kasama ng aking mga kagrupo upang bigyang pansin ang pagtalakay sa introduksyon, metodolohiya, resulta at diskusyon ng aming pag-aaral na pinamagatang pag-aaral sa mga hamon ng psikolohiyang mag-aaral na nakikilahok sa mga gawaing extracurricular. At upang bigyang pansin ang panimula ng aming pag-aaral o ang introduksyon, nais kong susungan ng aking mga paunang nasambit. Pinatunayan ng ilang naunang pag-aaral sa ibang bansa katulad na lamang ng resulta ng pag-aaral ni Nadjahan 2024 at Ginosian et al. 2020 na mayroong magagandang dulot ang pakikilahok sa mga gawaing extracurricular sa pagpapaunlad ng kakayahan at dagdag na suportang pang-akademiko para sa mga mag-aaral na nakikilahok sa mga naturang aktibidad. Gayun din, sa konteksto ng edukasyon sa Pilipinas, mayroong mga batas tulad ng Department of Education DepEd Order No. 66 Series of 2017 na inilunsad ang pamahalaan upang mapagbuti ang pakikilahok sa mga gawaing extracurricular. Isang patunay ito sa mga magagandang dulot na nagiging bunga ng pakikilahok sa mga gawaing extracurricular sa pag-unlad ng kakayahan, personalidad at pamumuno ng mga mag-aaral. Gayunpaman, kagaya ng naging resulta ng pag-aaral ni Naboy et al. 2022, may mga kaakibat na hamon pa rin matutunghayan sa pakikilahok ng mga mag-aaral sa mga gawaing extracurricular. Isang hamon na makikita sa pakikisangkot ng mga mag-aaral sa mga gawain sa labas ng klase ay ang pagkakaroon ng pressure. Ang pressure na magtagumpay sa gawaing extracurricular ang kalimitang nagbibigay sa mga mag-aaral na mga hamon na sa maraming pagkakataon ang usapin patungkol sa akademikong pagganap ang nagagawang isakripisyo ng mga mag-aaral. Dahil dito, kung kaya naman nahimok ang mga mananaliksik na bigyang pansin ng pag-aaral patungkol sa usapin na may kinalaman sa pagtuklas ng mga kaakibat na hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa kanilang pakikilahok sa mga gawaing extracurricular o magagawain sa labas ng klase. Particular, ang mga mananaliksik ay nakatuon sa pag-aaral ng mga hamon ng psikolohiyang mag-aaral sa pambansang pamantasan ng Mindoro, campus sa lungsod ng Calapan, sa unang antas ng kolehiyo batay sa kanilang mga hamon, hindi lamang patungkol sa akademikong pagganap, bagkus pati na rin ang mga hamong dulot ng kanilang pakikilahok sa mga gawaing extracurricular sa kanilang pisikal at mental na estado. Bukod pa rito, ang pag-aaral ding ito ay aalamin ng epekto ng uri at dami ng iba't ibang extracurricular na pakikilahok ng mga mag-aaral na maaaring makapagdulot ng mga hamon sa kanilang akademikong pagganap, pisikal na estado, at mental na estado. Bibigyang pansin din ng mga mananaliksik ang mga estratehiya o mekanismo na ginagamit ng mga psikolohiyang mag-aaral upang harapin ang mga hamon ng extracurricular na aktibidad at ang mga epekto nito upang matugunan ang kanilang mga hamon sa akademikong pagganap, pisikal na estado, at mental na estado na kung saan ay magtutulak sa kanila na higit na kampi ng paglago sa yugtong ito ng pagiging kolehiyo. Ang pananaliksik na ito ay gumamit ng kwantitatibong disenyo, partikular na ang deskriptibo at komparatibong metodolohiya, upang masuri ang mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral ng psikolohiya sa pambansang pamantasan ng Mindoro, lungsod ng Calapan. May kaugnayan sa kanilang pakikilahok sa mga extracurricular na aktibidad. Ginamit ang isang online na survey na may 4 na antas ng Likert scale na ipinamamahagi sa mga kalahok sa pamamagitan ng purposive sampling. Ang survey ay naglalayong ilarawan ang kalikasan at lawak ng mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral sa 3 aspeto: akademikong pagganap, pisikal na kalagayan at kalusugang pangkaisipan. Bukod pa rito, sinusuri din
ng pag-aaral ang ugnayan sa pagitan ng dami at uri ng kanilang pakikilahok sa extracurricular aktibidad at ang intensidad ng hamong nararanasan. Ang datos na nakalap ay sinuri gamit ang deskriptibo at komparatibong estadistika. Ang deskriptibong estadistika ay ginamit upang ilarawan ang mga katangian ng mga hamon na kinakaharap ng mga mag-aaral, tulad ng average na antas ng mga hamon sa bawat aspeto. Samantala, ang komparatibong estadistika naman ay ginagamit upang ihambing ang mga karanasan ng mga mag-aaral na may iba't ibang antas ng pakikilahok sa mga extracurricular na aktibidad. Ang mga resulta ng pagsusuri ay naging batayan sa pagbuo ng mga programang pangsuporta na magagamit upang matugunan ang mga naglukoy na hamon. Ang paggamit ng purposive sampling ay nagbigay daan sa pagpili ng mga kalahok na may partikular na katangian na may kaugnayan sa paksa ng pag-aaral. Ang apat na antas ng Likert scale naman ay nagbigay ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa intensidad ng mga hamon na naranasan ng mga mag-aaral. Ang kombinasyon ng deskriptibo at komparatibong estadistika ay nagbigay ng komprehensibo at malalim na pagsusuri sa mga datos na naging pakipakinabang sa pagbuo ng mga epektibong programa pang-suporta para sa mga mag-aaral. Ang natuklasan ay maaaring magamit upang mapabuti ang mga patakaran at programa ng universidad na may kaugnayan sa extracurricular na mga aktibidad at ang pangkalahatang kapakanan ng mga mag-aaral. Sa pagpapatuloy, tatalakayin natin ang mga pangunahing natuklasan mula sa aming pag-aaral. Para sa unang talahanayan, nakita natin na may kabuuang 34 sa unang taon sa sekularang mag-aaral ang sumagot sa aming online survey. Ito ay binubuo ng mga estudyante mula sa iba't ibang section, kung saan ang G3 ang may pinakamaraming respondente na may 15 na sinusundan ng G2 na may 8, G1 na may 6 at G4 na may 5 mag-aaral. Ang datos na ito ay nagpapakita ng sapat na bilang ng kalahok para sa aming pagsusuri. Para sa ikalawang talahanayan, batay sa hamon sa akademikong pagganap, ayon sa aming datos, ang pinakamalaking hamon ay ang kakulangan sa oras sa paggawa ng proyekto na direktang nakaka-apekto sa kanilang mga marka na may mean na 2.68. Sumunod dito ang kahirapan sa pagsusulat at pagpapakita ng akademikong husay sa pamamagitan ng reporting at presentasyon na may epekto din sa kanilang grado na may mean na 2.65. Higit pa rito, nakita din namin ang mga presyon at sobrang paglahok sa extracurricular na aktibidad ay makaka-apekto sa kanilang motibasyon sa pag-aaral na may mean na 2.24. Para sa ikatlong talahanayan, batay sa hamon sa physical na estado, ang isang makabuluhang punto ay ang apekto ng kompetisyon o training sa kanilang pahinga na may mean score na 2.06. Ibig sabihin, malaking porsyento ng mga estudyante ang naranasan ang pagka-epekto nito sa kanilang pagtulog. Gayunpaman, mayroon ding mean score na 1.91 na nagpapakita na may maraming estudyante ang hindi nakakaranas ng matinding physical na epekto, tulad ng pagod o pananakit ng katawan. Para sa ikaapat na talahanayan, batay sa hamon sa mental na estado, ang mean score na 2.68 ay ang pinakamataas sa hanay ng mental na hamon. Ipinapakita nito na mas maraming kalahok ang sumasang-ayon na minsan ay nararamdaman nilang nangangailangan sila ng profesional na tulong upang mapanatili ang kanilang mental na kalusugan. Mayroon ding mean na 2.12 na pinakamababa na nagpapahiwatig na may mga estudyanteng nakakaranas ng frustration o pangamba kapag hindi nila natutugunan ang inasahan sa kanila. Sa ika-6 na talahanayan, nagpapakita ng kaugnayan sa pagitan ng dami at uri ng extracurricular na gawain at ang intensidad ng mga hamon sa kinakaharap ng mga estudyante. Para sa hamon sa akademikong pagganap, mayroon tayong persons R na 0.45 na nangangulugang mayroong katamtamang positibong kaugnayan. Ibig sabihin, habang dumarami o nagiging mas aktibo ang isang estudyante sa extracurricular, nagiging mas matindi rin ang hamon sa kanilang akademikong pagganap.
Sa hamon sa physical na estado, nakakuha tayo ng persons R na 0.50 na nagpapahiwatig ng isang malakas na kaugnayan. Ito ang pinakamataas sa tatlo na nagpapatunay na ang paglahok sa extracurricular ay may malaking epekto sa physical na kalusugan ng mga estudyante. Kung mas marami silang extracurricular, mas malaki ang posibilidad na makaranas sila ng hamon sa kanilang physical na estado. Para naman sa hamon sa mental na estado, mayroon tayong persons R na 0.43 na nagpapakita rin ng isang katamtamang positibong kaugnayan. Nangangahulugan ito na ang pagtaas ng pakikilahok sa extracurricular ay may kaugnayan din sa pagtaas ng mga hamon sa mental na kapakanan ng mga estudyante. Ayon sa aming pananaliksik, isa sa mga pangunahing suliranin sa akademikong pagganap ng mga estudyante ng psikolohiya na lumalahok sa extracurricular ay ang kawalan ng sapat na oras para sa pagsasagawa ng proyekto na lubhang nakakaapekto sa kanilang mga marka na may mean score na 2.68. Sa konteksto ng pagtugon, natukoy namin na may ilang estratehiya na maaaring maging epektibo. Ito ay pagpapabuti ng time management, peer support group, at social coping mechanisms, academic advisory o mentoring, structured exercise regimen, at mindfulness techniques, at ang huli ay professional na tulong.